Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isang namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos nang ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Pero bago ko po ipagkaloob sa inyo si Pastor Leonides, ang pagpapahayag po na ito ay nais naming iparating sa isang paring Katoliko na nagngangalang Reverend Father Jose Francisco Siquia. Makinig ka. Pakinggan mong mabuti ang iahayag sa iyo ng pastor. Ha? Para maalam at ito'y lahat, para sa lahat ng mga kaparian at lahat ng Papa ng Roma. Makinig kayong lahat sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Pakinggan niyo po si Pastor Leonides. Ayan na po siya. Well, sana magkaroon na kayo ng magandang umaga, ha? Kayong mga Romano Katoliko, lalong-lalo na yung matigas na ulo na yan. Reverend Father Jose Francisco Siquia. At saka yung kwan, Sa Radyo Bandera. yung father na Catholic defender. Kayong Mga lahat Catholic na pare, defender. makinig kayo. Dahil meron akong pinsan na Father Vergara, nandyan na sa Manila. Kaya lang, ito ang mensahe sa inyo, ha. Mag-aral kayo mabuti ng Biblia. Huwag kayong basta dada. Ililigaw niyo mga tao. Hatol ng hatol. Hatol kayo ng hatol. Hindi Lahat mabawal ang hinatulan nila. hatol para di kayo mahatulan. O, basahin mo. Mateo Kapitulo 7, talatang 1. Ito, Father Siquia, ha? At ikaw, Father na tinatawag na Catholic defender. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Alright, susukatin kita ngayon. Jose Siquia. Francisco Siquia. Francisco Siquia. Chief exorcist daw siya. Alright. Totoo bang nakakapalayas ka ng demonyo? Nakagagaling ka ng exorcism? Alright, maganda kung magawa mo yan. Kaya lang, ginagamit mo yan para ka magkapera ka. Alam ko, mayaman ka na. Marami na kayong ginawang anomalya sa inyong relihiyon. Pinagnegosyo siyempre, nyo ang pangalan Jesucristo. Pagpare, mayaman. Alright. Huwag niyong pagninegosyo, ang pangalan ni Jesucristo. Dahil yan ang sinabi ng Biblia. Doon sa Exodo, huwag niyong gagamitin, babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Banggit kayo ng pangalan ni Jesucristo. Hindi niyo alam na si Jesucristo ay manggagamot. At siya ang inahalian ng banal na Espiritu. Kaya, ito, sasabihin ka sa'yo, basahin mo na. Exodo 4:23. ay Ay, sa Exodo 27. o sige, basahin mo muna. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aari ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alright. At sinabi pa niyan, na huwag kang magsasaksi ng di katotohanan laban sa iyo kapwa. Anong sinasaksihan mo? Ang mga espiritista ay may demonyo. Ito pa po, Exodo 23.
Sige. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. O ngayon, ikaw, Father, si Kia. Saksi ka ba ang totoo o saksi kang sinungaling? Bakit nagkakalat ka ng kasinungaling ngayon? At sinabi mo ang mga espiritista ay sumasamba sa demonyo. Sigurado ka ba? Sinungaling ay paring yan eh. Kung ididimanda kita ngayon sa korte, mapatunayan mo ba na demonyo sinasamba ng mga espiritista? Hindi ba yan ang hiling ng Panginoon mong Diyos? Father Jose Sequia. Casillas? Casillas ba? Kala ko Jose Francisco Sequia. Basura ka lang. Huwag ka na magkakalat ng kasinungalingan mo na yung mula ngayon. Dahil yung hinatol mo sa mga espiritista, doon ka mahatulan. Dahil ang Panginoon mo, Jesucristo, espiritista yan na original. Tandaan mo, ha? Yan po ang hindi niya nalalaman. Ng Panginoong Jesucristo pala isang espiritista. Hindi mo alam na Panginoon mo, Jesucristo, espiritista, mananamba sa Sa espiritu. espiritu. Di ba, Said? Pakinggan mo, ha, Father Sikia. Juan Kapitulo 4, Kayo lahat na mga pare, makinig kayo. talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Bakit daw po hindi nila nalalaman yung sinasamba nila? Hindi nyo alalaman dahil bulag kayo eh. Hindi nyo alam ang Espiritu Santo at hindi nyo alam ang demonyo. Kayo ang sumasamba sa demonyo dahil nagpayaman kayo. Inalok kayo ng demonyo na magpayaman. Basta sambahin nyo siya. Bakit? Inupal na kayo ng pera eh. Nandyan sa Matthew 4:8. Yan ang sinasamba mo, demonyo. Dahil nagpayaman ka. Dahil nagsinungaling ka. Ginagamit mo ang pangalan ng Jesucristo pag negosyo. Ibig sabihin po kasi gusto niya sirain yung mga espiritista sa lahat ng mga tao. Yun po yung pinaka main purpose niya. Balak mo sirain ng espiritista. E di sinira mo na ang Panginoon mo. Yan. Sa bagay, sila po kasi yung tunay na kalaban ng Panginoon Jesucristo na kapanahunan Sino niya. kasi ang tunay na kumurunan ng tinig kay Jesucristo? Hindi ba yung Papa ng Roma na si Caiphas? Anas. At yung sumampar sa mukha niya ay si Caiphas. Piniligan pa mata para hindi niya makita. Yung sumampal sa kanya ay nasa harapan mismo niya. Hindi pa niya makilala. Hindi nyo po makikakailaya kasi po yan ay nasa world history nang pumatay sa Panginoong Jesucristo at sa lahat ng kanyang mga apostol ay Roman Empire, Romano Katoliko. Nandyan sa Matthew, magmula sa 26 hanggang 28, basahin nyo kung bakit nagalit ang mga Romano Katoliko. Dahil ang pagsamba sa Katoliko ay rebulto ang sinasamba. Yan ang tinuligsan niya ng Matthew 6. Basa po ba natin yung 27 ng Mateo? O sige, nung nainis sila kay Jesucristo, dahil ang pinakilala ni Jesucristo ay ang pagsamba sa Espiritu sa Matthew, doon sa San Juan 4:22. Ito po yung pinagtangka po siyang patayin yung Panginoon Jesucristo. Pinagpupulong-pulungan Nung nila. dinulugsan niya mga pare, ang mga Katoliko nung panahon niya, dahil nagkalat ng Katoliko nung panahon niya, at sila ang naglaganap sa buong mundo. Yung Naghari na po. imperyo ng Romano, Roman Empire na sinasabi nyo, naglaganap sa buong mundo. Wala pa si Jesucristo doon. Pero nung dumating si Jesucristo, anong plinano nila? Bata pa si Jesucristo, pinapatay na eh. Sanggol pa eh. Plinano na ni Herodes na patayin. Ano po ba ang pananampalataya ni Herodes? Katoliko Romano. Roman Empire, si Herodes. Ayaw nila ang espiritista. Kaya si Jesus ay bilang espiritista. Ito ang kanyang sinabi. Ibasahin mo na. Mateo Kapitulo 27, talatang 1. 4. Sa 22. 1 Kapitulo 4, talatang 22. Ito ang kinapuutan ng mga pare. Nung sabihin niya ito,
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Oh, hindi ba si Jesus ay hari ng mga Hudyo? Naglagyan nila ang tatak doon sa cross. Anong nasulat? Susulat nga sana nila yung hari ng mga Hudyo eh. Pero nasulat yung mga nagpako sa pamagat doon sa cross. Enri, ang ibig sabihin, hari ng mga hari. Samantalang isulat sana ay hari ng mga Hudyo. Nagreklamo yung mga tao, bakit daw siya ay hari ng mga Hudyo? Ay, hari ng mga hari. Eh, hari lang siya ng mga Hudyo. Ano sabi ni Pilato? Nasulat na. Huwag nang babaguhin pa. Kaya hindi lang binago. Kaya lang, talagang minali sila ng Diyos para may sulat yung totoo na siya ay talagang hari ng mga hari. At hari ng kapayapaan na nasusulat doon sa Isaias. 9:6. Isaias, Kapitulo 9, talatang 6. Hula yan eh, na maghahari ang isang tao na si Kristo. Pero sanggol pa lang siya na ipakilala na. Sige, tayo. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Pangulo ng kapayapaan. O yan ang natala sa banal na kasulatan. Noong panahon ni Isaias, isinulat na yan na isisilang isang sanggol. Yan ang pinaghandaan ni Herodes na patayin yung sanggol na yan. Dahil ang nakasulat kasi sa Biblia, babaguhin niya ang patakaran ng gobyerno at lahat ng mga reliyon. Okay. So, ayaw nila babago yung kanilang patakaran na pinasasamba ang mga tao sa rebulto, which is bawal. Dahil ang rebulto, walang kabuluhan yan. Kaya ang pinakilala ni Kristo doon sa 4:22 ng San Juan. Wala nga pong kabuluhan na rebulto, doon naman sila yumaman ng gusto. Eh paano? Niloko nila ang mga tao. Ginamit nila yung pangalan ni Kristo na napatay nila. Dahil naniwala sila na siya ay anak ng Diyos. Dahil diniklara ni Pilato na napatay natin ang anak ng Diyos. Kaya binago nila yung pangalan ng kanilang relihiyon. Ginamit nila ang pangalan Kristo sa walang kabuluhan. Gana. Sila raw ang tunay na iglesia ni Kristo. Anong tunay na iglesia ni Kristo? Kayo ba ay may propeta? Kayo ba ay may mga apostol? Yan ang pinabasag ko sa isang Catholic defender eh. Hindi siya makakibo. Kayo ba ay manggagawa ng himala? Yung tubig ay gagawin yung gamot? Nagawa ba nyo yon? O yung tubig ginagawa nyong pagbindisyon? Na binibindisyon nyo mga patay, binibindisyon nyo kung anong bahay? Samantalang tubig ulan lang yan. Alam namin na sinasalok nila sa ulan yan at tinitipon ninyo. At yan ang binibindisyon ninyo sa mga bahay-bahay. At anuman, kahit na sa simbahan, kahit na sa mga tao, kahit na sa mga patay, na wala ring kabuluhan yan. Ngayon, basahin mo na yung pinakilala ni Kristo. Matthew 4. Yung sinasamba nyo, hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright. Maliwanag ha. Kayo, hindi nyo sinasamba yung sinasamba niya. Kaya yan ang pinakilala niya. Na sinasamba ninyo, hindi nyo nalalaman. Bakit? Eh wala naman kayong Diyos eh. Ang Diyos nyo ay rebulto. Na siya ang pinagsulusan ng Diyos. Ang sumasamba sa rebulto. Nanibugho ang Diyos dyan. Kaya pala yung Papa ng Roma panihalik sa mga rebulto. Drama lang yan. Nagdadrama lang yung Papa. Bakit? Yung rebulto, Diyos ba yun? O ginawa lang ng tao? Kaya kayo mga sinungaling na pare, itigil na nyo yung ginagawa nyo yan ha. Padrama-drama kayo, ipakikita nyo sa mga tao ng rebulto ay Diyos. Kaya nga yan, sinasabi ni Kristo, tuloy mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay
na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. O ngayon, malinaw na si Kristo ay mananamba sa Espiritu. Kaya siya ang original na Espiritista. Pagkatapos sabihin nyo, ang Espiritista sumasamba sa demonyo. Kayo ang sumasamba sa demonyo, hindi si Jesus. Eh bakit po yung mga magkukulang, magbabarang may araw ng pagsamba doon sa mga simbahan nila, sa Quiapo at sa Hindi nyo alam Baclaran? na ang inyong mga simbahan ay pugad ng mga mangkukulam. Tingnan nyo yan sa araw ng Biyernes. Napakaraming sumasamba sa araw ng Biyernes. Dahil Martes. yan ay mga mangkukulam. Tsaka Biyernes. Nandoon yung mga mambabarang, mangkukulam. Bakit hindi nyo makilala itong mga taong ito? Dahil hindi kayo manghuhulay, hindi kayo propeta. Kaya hindi nyo kilala yung mga taong mananamba ninyo. Kahit na yung tulisan, mananamba ninyo, pumapayag na kayo. Kaya ng pulaan ni Jesucristo. Ang bahay ko ay bahay dalanginan. Ginawa ninyo. Ginawa niyong yungib na mga tulisan at magnanakaw. Bakit? Dahil lahat ng scammer sa gobyerno, tulisan sa gobyerno, pinasasamba ninyo. At yan ay pugad nila. Wala naman pong problema sa kanila. Ang importante, nagbibigay ng malaki. Alright, nasusula kayo porque nagbigay ng pera. Okay lang sa inyo. So, pinagnegosyo nyo ang inyong mga simbahan na malalaki. At palik-halik pa kayo sa mga rebulto na yan ay ayaw ng Diyos na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ang Diyos-Diyosan? Pilak at ginto ay Diyos-Diyosan. Pati rebulto ay Diyos-Diyosan. Okay na. Alam naman po nila yung nasa Biblia. Bakit ayaw nilang ituro ng tama ang Biblia? Ayaw nga silang babasahin. Ayaw nga nilang babasahin ng mga tao. Kamukha ni Rizal. Nagbasa ng Biblia. Ibinawal nila. Anong ginawa ni Rizal? Hindi ba nag-abroad para bumasa sila ng Biblia? Sila at ang kanyang kasamang katipuneros. Saan sila nag-abroad? Hindi ba dyan sa... Maraming bansa po yung pinuntahan niya. Maraming bansa pinuntahan nila para mag-aral ng Biblia. Kasi bawal nung panahon yun ang mag-aral ng Biblia dito sa Pilipinas. Sino po ba itong mga nagbabawal ng mga paring prelate? Di po ba sila rin yung mga Romano, Katoliko, Roman Empire? Talaga? So, wag na ninyong ililihis yung sarili nyo, Kabisado na namin kayo na kayo ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw Sa talaga. madaling salita po pala, sila pala yung tunay na kaaway at kalaban ng Panginoong Jesucristo nung kanyang kapanahunan. Talaga? At sa panahon natin ngayon, ganun pa rin. Dahil ayaw ni Kristo na yung Romano Katoliko ang manatili sa mundong ibabaw. Ang gusto po kasi nila, sila yung maghari at hindi yung Panginoon. Kaya nga kinuranin na tinik si Jesucristo dahil ayaw nila na siya ay maghari. Ano ang korona tinik na yan? Insulto sa Diyos ninyo na si Jesucristo. So, kinagigiliw ba kayo ni Jesucristo ngayon? Pagkatapos nila patayin, sasabihin lang, Panginoong Jesucristo. Basahin nyo ngayon Katoliko. sa Matthew 27. Mateo Kapitulo 27. Sino ito ba nagmiwiting Sino nga ito nagpulong para patayin ni Jesucristo? Basahin mo. Mateo Kapitulo 27, talatang 1. Pagka umaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nagsasanggunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Anong ibig sabihin yan? Nagmi-meeting yung mga matatanda sa bayan. Alam niyo yung matatanda sa bayan? Yung mga nanghawakan ng gobyerno at lahat ng mga pare. Mga namumuno. Namumuno sa kaparian. Nag-meeting sila upang ipapatay si Jesucristo. Bakit? Maraming paraan na ginawa nilang pagpatay sa kanila, sa kanya Pero hindi sila nakalusot. Hindi sila nagtagumpay. At para po sa kaunawaan ng lahat ng pong mga nakikinig, ang tawag po sa mga Papa ng Roma sa Biblia, punong pari. Punong pari po ang pangalan ng mga Papa ng Roma sa Biblia. Saserdote. Yan po yung mga pangalan. Nagpanggap sila ng mga saserdote ng Diyos, pero hindi. Ang tunay na saserdote ng Diyos ay yung mga apostol. Ano nyo? Si Kristo at ang apostol. Tingnan nyo. Basahin mo ngayon sa Hebreo.
Yan ang paliwanag ni Pablo. 3:1. Ang tunay na apostol at saserdote ay si Jesus. Hebreo Kapitulo 3. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Okay. Jesus. Dakilang saserdote. Pero yung mga saserdote na nag-meeting-meeting upang siya ipapatay ay peking saserdote yan. Dahil hindi naman sila sinugo na gaya ng pagkasugo ni Kristo. Ano kasi ang pagkasugo ni Kristo? Siya ay pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo, no binyagan ni Juan Bautista. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at dideklara ni Juan Bautista doon sa Matthew 3 na siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Bakit nila pinatay? Para hindi maalis yung ginagawa nilang anomalya sa mga simbahan. Dahil may balita mula pa no 20th century, ang mga pare ay dinimanda yung mataas na pare. Ewan ko kung anong pangalan. Nakalimutan ko na. Pero palagay ko, parang Ramirez. Father apelyido. Ramirez. May paring ang ganun pangalan. Alright. Siya ay dinimanda at binitay dahil sa rapist siya. Siya ang pumapatay sa mga sanggol na sinisilang ng mga madre at inililibing sa mga simbahan. Kaya sa mga pader ng mga simbahan ay may mga Malilit na nicho. maliliit na nitso nakalagay doon. Dahil yung mga sinisilang ng mga madre na binubuntis nila, pinapatay nila para hindi maayak yung kahiyan nila. At tingnan nyo sa simbahan, napakaraming bata. Pero sabi nila, inampun nila yung mga bata. Pero hindi nila inampun yung mga yun. Anak ng mga madre yan. Kaya nung binulgar ni Jesucristo, doon Matthew 25 o 24, anong binulgar niya? Okay. Sila raw ang nangasawa sa mga madre. Nandun nata sa 12. So dito po sa may Mateo 23:27, saba ninyo mga eskreba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay ng tao. Bakit? At Marami na lahat kayo na may karamaldumal. pinatay na tao at inililibing ninyo dyan sa simbahan. Kaya ang natuklasan ni Jesus, dahil si Jesus ay manghuhula. Kaya nung tuligsayin niya ang mga pare ng panahon niya, siya ngayon ay kinaputan at Galit na galit sila. pinag-usapan o siya ay ipapatay dahil mabubulgar ang kanilang lihim. Pero huwag kayong maniwala doon sa mga plano na ganoon. Eh, Dahil panahon natin, nabulgar na. 20th century, mga pare na ang nangabuso sa mga bandre. At sila lahat ay nadimanda at nabilanggo yung iba. May naghayag na yan dito sa Facebook. Sa Vatican naman po, ang mga na-research ko, yung pong mga kabataan na dinadala ni Mother Teresa daw, na ginawa nila santa nung namatay. Yung palang mga kabataan na yun, yung pala yung ginagawang pedophilia ng mga paring nasa Vatican. Talaga. At nagbayad sila ng billions of dollars sa mga danyos. At paano kasi? Alam nilang kasalanan nila yun eh. Inilihim pa ninyo sa mga tao. At ngayon, magbintang na naman kayo na mga espiritista ay sila ang mga sumasamba sa demonyo. Samantalang demonyo ang umaalalay sa inyo. Kayo mga pare. Dahil kayo, nakaputi kayo ng damit, sabi ni Jesus. Pero kayo ay libingan ng mga patay. Ano ibig sabihin? Marami na kayong pinatay. Tandaan nyo ha. Ulitin po ba natin? Mateo 23, talatang 27. Saba ninyo mga eskreba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas,
datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao O si, at ng lahat na karumal-dumal. ano ibig sabihin nito? Punong-puno kayo ng mga bagay na tao na inyong mga pinatay. Puro kasamaan. Nag-anyo lang kayo na malinis, pero marumi kayo talaga. Nagbabanal-balanan kayo talaga. Dahil hindi nyo talaga sinupad ang utos ng Diyos na huwag kang papatay. Bakit kayo maraming pinatay? Tuloy po natin sa Sino mga 28. pinatay ninyo? Hindi ba yung mga apostol, pinatay ninyo lahat sa kanilang pagliliwali na maghayag ng ebanghelyo? Pinagpapatay ninyo sa iba't ibang bansa na hayag na yan. Pagkatapos nila patay si San Pedro, sasabihin nila, si San Pedro daw ang kauna-unahang papa ng Roma. Diyos ko naman, ano po ba klaseng panluloko ginagawa Huwag nyo sa mga lulukuhin tao? tao ha. Kung matalino kayo, huwag nyo sasabihin na hindi kami matalino. Bakit alam namin ito? Dahil si Kristo mismo, nagsasabi na sa amin na kayo lahat na pumatay sa kanya nung panahon niya, kasabwat kayo lahat sa Ibig sabihin po pagsisinungaling. pala, lahat pala ng pinatatamaan dito ng Panginoong Jesucristo nung kanyang kapanahunan dito po sa 28, yung mga pari pala. Talaga, siya. Gayon din naman kayo sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao. Datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at katampalasanan. Oh, yan ang kinaputan nila kay Kristo. Yung mga ninuno yung mga pare. Na pumatay sa kanya. Ang panahon ni Haring Anas at si Haring Caiphas na hindi nyo alam na si Magdalena ay siya ang nilalapastangan nilang babae. Dahil yan ang inusig ni Jesucristo dahil sa Matthew 4 na siya ay marami ng asawa, pero sabi ni Magdalena wala pa siyang asawa. Ano po ba ang lihim ng Da Vinci Code? Ba't ayaw nilang isama sa Biblia? The Vinci Code. Yan ang may hiwaga po yan. Na ayaw malaman ng mga pari kung ano meron sa Da Vinci Code. Yung kasaysayan ng Inang Birhen at ni Magdalena ba yun na doon? Oo, itinago nila yan. Kasi diyan po yata ay binulgar ni Magdalena, ginagawa ng mga pari. O, sino pumatay kay Magdalena? Hindi ba mga pare dyan sa katedral ng Roma sa Italy? Ginapos ninyo si Magdalena at pinahiga dyan sa pispan ng isdang pula at inilunod dahil pinagbintangan nyo na siya nagsumbong kay Jesucristo. Para walang saksi ni Jesucristo, pinatay niyo siya. Pero hindi nyo alam na si Jesucristo ay manghuhula talaga. Kahit na ano pa, pagtaguan niyo si Jesucristo, nasa kanya ang mata ng Diyos nung panahon niya. At walang may lilim sa kanya. Dahil yun ang sinabi niya, walang lihim na hindi may bubunyag. Ngayon, naibunyag na ang mga lihim. Pagkatapos, magsuspitsa na naman kayo na mga espiritista sila ang sumasamba sa demonyo. Samantalang malinaw na demonyo sinamba ninyo dahil lahat ng karasan na ginawa ng kaparian nung panahon ng una ay nababalita na ngayon. Tandaan nyo. Ito na lang po isipin ng lahat po ng mga tao sa buong mundo. Bakit po ba merong isang lumabas sa video na ang demonyo ay yung nasa isang katedral, yung pinaka-cross ng simbahan, doon umupo yung demonyo. Parang ang ibig sabihin po ng demonyo, ito ang aking kaharian. Ganun na nga. Nasa video po yan sa YouTube. Hanapin nyo po yung demonyo nakaupo sa isang krus, sa isang malaking katedral ng simbahang katoliko. Parang ang ibig sabihin ng demonyo, mga madlang people, ito ang aking kaharian, siya ninyong sambahin. Makikita talaga demonyo. Dahil nung panahon ni Jesucristo, si Jesus ang gustong bihagin ng demonyo, pero hindi niya nabihag. Inalok siya ng pera, pero hindi tinanggap ni Jesus yung pera. O sinong tumanggap sa pera ngayon? Hindi ba kayo? Pinagnenegosyo nyo ang mga simbahan ninyo
Magsamba ka. Sila po Tapos, ang pinakamayaman sa lahat ng reliyon sa buong mundo. Sila po ang pinakamayaman. ipalagay natin. Bawat misa, mangulikta kayo ng pera sa mga mananamba. Magkano makulikta nyo sa isang samba? Dahil ang samba ninyo ay 12 oras. Madaling araw hanggang gabi ay simba. Bawat oras. Bawat mangulikta. oras kumukulikta kayo ng 2,000. Magkano ang makulikta nyo sa loob ng maghapon hanggang sa gabi na pagsisimba? Hindi ba mahigit na 100,000? Linggo-linggo. Ilan na simbahan nyo dito sa daigdig? O 100,000 plus. O kali, palagay natin ang simbahan nyo malalaki. O palagay mo 20. O magkano nakukulikta nyo sa araw-araw? Na ganun uri ng pagninegosyo. Ginawa niyong negosyo ang relihiyon. Tandaan mo, Father Getgano, ano yan? Father Getgano, tsaka si Father Francisco Sequia. Hindi ba totoo sinasabi ko? Alam ko yan, Getgano at Ito pa po ang isang ginawa nila. Lahat yata ng mga mall sa Maynila, SM, lahat may mga simbahan na. alright, yung koleksyon nga inahabol nila dyan eh. Yung koleksyon ng mga pupunta sa mall. Pinagsasamantaan nila mga tao sa pamagitan ng malinis. May inom na Mainam na pananalita. talumpa din nila, dinadayo nila ang mga puson na walang malay sa Biblia. Ano yung, malinaw sinabi ni Pablo, dahil sila ngayon ang may pagkabahabagi. Ayaw nilang sambahin ng Espiritu Santo na sinabi ni Jesus na siya kanyang sinasamba. At nung panahon niya, sino ang official medium sa Jerusalem? Hindi ba si Virgen Maria? Sino ang protector niya? Si Gabriel, Arkanghel, o sino naman ang protector ni Jesucristo? Dahil sila ang dalawa, ang medium o propeta na naghayag ng katotohanan. Anong protector ni Jesucristo? Hindi ba si Miguel at ang Ama? Alright. Walang nakakalam yan kundi ako. Dahil sila mismo ang nagsabi sa akin na inalalayan nila si Jesus hanggang sa paglaki niya. Okay? Ganun din ang pag-alalay nila sa amin. Mula nung bago kami sa panampalatay ito hanggang ngayon, inaalalayan kami ng Banal na Espiritu. At yan din ang sinabi ni Pablo sa Roma 8:14. Ibasahin. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Mali pala. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, ngayon, ang kininyo na kayo ay anak ng Diyos, hindi naman kayo pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, kundi demonyo ang pumapatnubay sa inyo. Malinaw, meron kaming propeta ngayon. Pinagmamasdan namin ang iyong simbahan, pinagmamasdan namin ang iyong mga galaw. At yun pa rin, kung anong ginawa ng inyong mga magulang nung unang panahon ni Anas at si Caiphas, yun din ang ginagawa nyo hanggang ngayon. Sinungaling pa rin kayo. Tandaan nyo niluluko nyo ang mga taong walang alam sa Biblia. Magbasa kayo ng isang sitas, hindi man nyo bigyan ng kahulugan. Kunyari, bibliko kayo, wala kayong alam tungkol sa Biblia. Nag-aral kayo na 10 taon na pagpapare. Ano na pag-aralan nyo sa 10 taon na yung pagpapare? Wala kayong natutuhan. Puro sa inalugas, kasinungalingan. Alright. So ngayon, hanggang ngayon, ayan, nililipol na ang mga membro nyo sa buong daigdig dahil sa kasinungalingan na pinakilala nyo sa mga tao na hindi nyo sinamba si Jesucristo, ang Diyos na tunay, na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Tandaan nyo, dahil nung ginagawa ng Ama sa lumang tipan, na siya'y nangangaral ng Ebanghelyo at nagpapagaling ng sakit, yun din ang ginagawa ni Jesus nung panahon niya sa bagong tipan.
Siya ay nangangaral at nagpapagaling ng mga sakit at manghuhula siya. Tandaan nyo ha. Dito po sa Roma Kapitulo 10, talatang 15, ang sabi po rito ni Apostol San Pablo, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? O, sinugo ba kayo mga pare? O nag-aral na pare? Baka daw yung Papa ng Roma sinugo. Wala. Paano sinugo yung Papa ng Roma? Naggasik ng kasinungalingan. Mantagin mo, mamili sila ng Papa ng Roma ay pinamamagitan ng chimney. Anong kaulugan ng chimney? Diyos ba yun? Diyos ba yung chimney na yan? Na siya pipili ng tao maghahari? Nagbubutuhan po sila. Inuulol na ninyo mga tao. Maliwanag. Ginagago nyo mga tao. Pag umusok na yung chimney, ayan na, may nahalal na silang Papa. Ganyan ba ang mamili ng magiging Papa? Diyos po ang namimili ng masugo. Bakit kaya kala nyo kay Jesus? Mataas pa sa Papa. Yan. Hari namang hari yan eh. Oh, ayaw ninyo siya maging hari. Hanggang ngayon, sa ayon mo gusto, Father, anong pangalan mo? Jose Francisco Siquia. Ikaw, Father Siquia. Tandaan mo ha, itong sinabi ko sa iyo. Sa ayaw nyo't gusto, paghaharin ko si Kristo. Tandaan mo, kayo dalawa ni Gitgano at kayo lahat na Katolik, dependa naman kukulam. Pinausig ko na kayo kay San Miguel Mabuti na kaligtas kayo ha. Sa susunod yan, hindi na kayo patatawarin sa San Miguel, tandaan niyo. Dahil panahon ng paghukom, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, tandaan nyo. At lahat ng gumagawa ng masama, magsisi na kayo habang may panahon pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dahil walang may lilihim sa Diyos. Tandaan nyo yan ha. Kilala ko Diyos. Yan ang sinasabi nyong ala. Nag-usap kami harap-harapan. At binigay niya sa akin ang authority na magsalita ng ganito para sa kayo'y masiyasat ng lahat ng mga tao sa panahon natin para hindi na may pagpatuloy yung kasinungalingan ninyo na ipinahamag nyo ang maraming tao. Namatay sila, hindi naman nyo sila naligtas. Ang dami ko niligtas na Katoliko Romano. Tandaan nyo ha. Mga kaluluwa po yun. Kaluluwa ng mga Katolik Romano, ako rin nagligtas. Dahil wala naman kayong karapatan. Nagkukunyari lang kayo ng tagapagligtas. Wala naman kayo na ililigtas. Tandaan nyo ha. So, tigil na ninyo kasi ng ulingan ninyo. Magkakasundo na tayo. Makisa na kayo dito sa Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu na yan, walang iba kundi ang Ama at Anak na ipakikilala ko sa inyo. Para wala na kayo may dadalan pa, ha? Gitgano. O, kayong lahat na radyo bandera dyan, itigil na yung kawalangan niyo nagsasalita na kayo'y born again. Hindi kayo born again. Ang born again ay taong maka-espiritu. Tandaan nyo ha, yan ang tinatawag na espiritu na katotohanan na darating. Yan ang born again. Tandaan nyo ha, kayo ay hindi na born again, nabuang again kayo. Nagpapanggap kayo na born again, wala ka naman kayo alam na hiwaga ng kasulatan. Wala naman kayo alam na hiwaga ng kalangitan. Wala kayong alam tungkol sa Diyos. Tandaan nyo. Mabuti pa si Juan Evangelista, nakakyat sa langit at nakita niya ang Diyos. Ganon din ako, umakyat ako sa langit at nakausap ko ang Diyos. At ako binigyan niya authority na gawin ko itong mga bagay na ito. Kung gusto nyo, dahil ang sinabi ng Diyos, talagang bibigyan na kayo ng pagkakataon na magsisi. Dahil kayo lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo ha. Gusto niya kayo lahat makabalik sa Kanya. Kaya ito na ang pagkakataon na sinasabi ko sa inyo. Last chance na ninyo ito. Last chance na ninyo. Dahil lumitaw na yung Espiritu ng katotohanan na sinasabi ni Jesus ay na dinalangin niya sa Ama. At kilalanin niyo siya. Dahil hindi siya magsasalita ng kasinungalingan. Nakagaya niyo na sinungaling.
Siya ay nagsasalita ng katotohanan at katotohanan lamang. Tandaan nyo ha, kilala ninyo ang Espiritu ng katotohanan na idinalangin ni Jesus sa Juan 15:16. At ako'y dadalangin sa ama at kaibigan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman sa makapibagayang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala niyo sapagkat siya tumataan sa inyo at sa inyo. Kung kilalanin nyo siya, pero kung ayaw niyong kilalanin, talaga hindi siya makilala. Tandaan nyo yun ha. So, panahon na ang diniklara ng Diyos. Dahil sa haba ng panahon na paghihintay niya sa inyo na humingi ng tawad, ito, alas dyan, sasabihin ko sa inyo, lumapit na kayo at pagsisihan nyo lahat ang ginawa nyo. Okay, Isaiah 1:18. 1:18. Yan ang payo ko sa inyo. Kayo mga pare na Romano Katoliko, lahat kayo, lumapit na kayo, magsisi na kayo, para patawarin kayo dahil gusto ng Jesus na magkaisa tayo. Kung ayaw magkaisa, talagang darating, nalilipunin kayo lahat. Tandaan nyo ha. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatawiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. O, get nyo? Kahit na makapal pa sa mukha nyo kasalanan niyo, patatawarin kayo kung magsisi kayo. Eto pa po sabi Panahon ng na ito Panginoon. ha. Last chance na ito. Eto Dahil pa. anda ko naman tumusin ang kasalanan ninyo eh. Ayaw na niya. Dahil panahon daw ng paghiganti. O sinong paghigantihan niya? Yun lumapas tangan sa kanyang anak. Tandaan nyo ha, nasa Jesus. Kaya po sabi ng Panginoon, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Alright. Ito ang biling ko sa inyo. Tayong lahat ay anak ng Diyos at binibigyan niya pa tayo ng pagkataon na magsisi, manumbalik sa Kanya. Dahil mahal niya tayo. Pag pinapatay niya mga tao, umiiyak yan. Pero batas niya, susundin niya. Hindi siya gagawa ng batas na hindi niya susundin. Alright. Ngunit- Pero tutuparin din niya ang pangako niya na sino man ang magsisi ay tanggapin niya. Tandaan Ito nyo naman ha. po yung sa ayaw magsisid at tumanggi. Sabi po di sa 20, ngunit kung kayo'y magsitanggi at manghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Oh, ito na. Ha? Gusto niyo malipol ng tabak? Alam niyo tabak? Paghiganti ng Diyos sa taong ayaw magsisi. Kaya, binibigyan pa kayo ng panahon na magsisi. Kayong lahat ng pare, lahat ng Katoliko Romano, lahat kayo ng mga relihiyong peke, magbalik loob na kayo sa Diyos. Alalahanin niyo, anak tayo lahat ng Diyos. At gusto niya, makapiling niya tayo lahat sa kanyang kaharian. Yon ang kanyang kuralan, ang kaharian. At ito ang kanyang sinabi doon sa San Juan 11. Huwag lang kayo aakyat sa ibang daan, ha? Dumaan kayo lahat kay Jesucristo. Huwag kayo aakyat sa anumang santo rebulto. O dinidiyos ninyo. Kay Kristo lang kayo dadaan. Sige, basahin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kaya huwag kayong aakyat sa langit. Gagamitin niyo ang pangalan Virgin Mary, ha? Ang pangalang Kristo lang ang may karapatan. Tandaan nyo ha, siya lang ang daan. Kasama niya ang Virgin Mary, kasama niya lahat ng mga banal. Diyan sa pintuan na yan. Huwag kayong aakyat sa ibang daan. Ano ibang daan? Ibang idol ninyo o ibang santo ninyo. Meron pang santo ninyo. Anong pangalan yung santo na yan? Benedict. Ito po ang sabi ng Panginoon, 14:6 ng San Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoron sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O sige,
Walang ibang daan kundi si Kristo Jesus. Kaya huwag nyo siyang lalampasan. At huwag kayong gagamit ng ibang pangalan na banal. Kamu kayo, Saint Benedict na sinasabi niyo. Hindi yan ang daan papunta sa langit. Kundi si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Tandaan nyo sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong gagamit ng ibang santo-santo na sinasabi nyo. Walang iba na daan kundi si Kristo. Okay? So, kami naman ay handang tumanggap sa inyo at makiisa sa inyo kung magsisi kayo at magbago kayo. Kung hindi kayo magbago, sabi ng Biblia, lilipulin kayo ng taba. Tandaan nyo yan. Okay? So, hanggang dito lang at marami akong sasabihin sa inyo. Baka malito kayo. Ang pagsamba sa Diyos ay sambahin nyo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang katotohanan ay ang Biblia. Dahil yan sinabi niya sa Juan 17, ang salita mo'y katotohanan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. At ang iyong sinugo Sa makatuwid sa makatuwid bagay, si Jesucristo. O sila lang ang pwedeng magdala sa atin sa langit. Wala nang iba. Kaya ang sabi ng Diyos, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Bakit gano'n na sinabi ng hula? Dahil kayo'y patay na. Tandaan nyo Paano kayo bubuhay kung kayo'y patay na? Wala na kayong karapatan na makapasok sa kaniyang langit. Patay na kayo Paano kayo mabubuhay? Hanapin nyo ang Diyos para kayo'y mabuhay. O yun lang masabi ko sa inyo Nasaan ang Diyos ngayon? Meron siya sinabi ayun Isaiah 57:15. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Nakasama rin niya yung mga may pagsisisi. Yan na. Hinayang ko na. Basta magsisi kayo, kakasamahin niya kayo sa kanyang kaharian. Dahil yan ang mataas at banal na dako. Ang kingdom of heaven and the holy nations of God. Dahil tinuro ni Kristo ang dasal na Ama namin. Para yan ang dasalin na lahat ng mga tao. Dumating nawa ang kaharian mo. Okay, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ngayon, nung dumating ang kaharian at sinasamba ng mga espiritista, ayaw ninyo, magbintang na naman kayo. O diyan kayo nakatulan ngayon. Hahatulan ko yung lahat. Kayo'y lahat ay kampo ng demonyo. Tandaan nyo Dahil ayaw nyo makinig ng salita ng Diyos. Kayo lahat ay hindi makadiyos talaga. Makademonyo kayo lang talaga. Dahil hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Yan. May napakinggan naman po tayong yung Papa na Roma humihingi ng tawad sa lahat ng mga tao. Kung humingi ka ng tawad, dumito ka sa harapan ng Diyos. Dito ka humingi ng tawad. Hindi sa tao. Dahil hindi marunong mamatawad yan. Karantado yung mga tao na yan Nakagaya niyo, ba't kayo humingi sa tao ng tawad? Sa Diyos ka humingi ng tawad. Hindi naman pinakinggan ng mga Katolik. Paano? Demonyo ka talaga. Kapag kayo makinig sa salita ng Diyos, demonyo kayo talaga. Yan ang sinabi niya sa Matthew 8. Ang sa Diyos ay makikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito hindi kayo makadiyos. Dibasahin. Juan Kapitulo 8, talatang 43. Bakit hindi ninyo napagunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. O, see? Noon pa, nagreklamo na siya Bakit ayaw pakinggan siya? Gusto niyo pakinggan niyo yung mga salita ng mga ninuno niyo, mga tulisan na magnanakaw, mga mamamatay tao, mga rapist. Pagkatapos nilang asawain ng babae, papatayin nila para walang ebidensya. Ayun pala yung kape. So, Kape. sinabi ng Diyos sa akin, panahon ng digma. Kaya ito na, ang digma. Kaharap na ninyo ang mandirigma. Magsalita kayo. At sasagutin ko kayo. Sinalita na nga natin si Gitgano Hindi naman tayo pinakinggan. Kasi alam niya totoo yung sinasabi natin.
Kaya ikaw, Father Gitgano, ha? Isa rin sinungaling na pari yan eh. Mangkukulam na Gitgano, ha? Alam ko, maraming mangkukulam yan sa inyong relihiyon. Diyan naglipa na, naglaganap ang mga mangkukulam dahil palasamba ang mangkukulam, nagpapalakas sa demonyo ng kapangyarihan para makapatay sila ng tao. Ang dami nilang pinatay na tao. Ha? Umanda kayo dahil kayo, palilipol ko kayo kay San Miguel. Tandaan nyo, ha? Galit na San Miguel sa inyo. Inaawat lang ng Santo Niño. Tandaan nyo, ha? Kaya lang, dahil binibigyan pa kayo ng pagkakataon na magsisi ang Santo Niño. Kilala ko ya Santo Niño ninyo. Kaulayo ko rito araw-araw. Santo Niño 2 taon, Santo Niño 3 taon, Santo Niño 4 na taon, Santo Niño 7 taon, Santo Niño 12 anyos. Nandito lahat, tandaan nyo. At nakakausap ko sila lahat. Kaya na Santo Niño de Cebu ninyo na sinasabi na parito siya at kausap-usap ko siya. Kaya po hindi masamang espiritu ang kinakausap namin dito na siyang binabato nyo sa amin. Karumaldo-maldo na espiritu. Huwag kayong magbibintang. Huwag kayong hatol. At doon kayo bahatulan. Tandaan nyo, ha? Sinabi ni Jesus yan. Doon kayo mahatulan. Sa hatol ninyo na yan. Tandaan nyo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo. At ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. O anong nice ng inyong ama? Yan. Papatay, mag-rape ng babae. Pagkatapos pag natuklasan kayo, magmumulta lang kayo. Paano? Bilyonaryo na kayo eh. Eh, kaya nilang bayaran yung lahat ng batas. Kaya na sinong batas, kaya nyo bayaran. Kaya nyo supalpalan ng muso ng batas. Mata ng batas, kaya nyo tapalan ng pera. Dahil ang batas, gobyerno natin, ay dugas din naman. Tandaan nyo, ha? Sa sobrang yaman nila. Alright. So, itigil natin na away-away na ito. Kumari lang, makikasundo na kayo sa Diyos. Habang maga, dahil yun na sinabi niya sa akin, makikasundo na kayo sa Kanya at patatawarin niya kayo. Kung pilit niyo siyang aawayin, ipagpatuloy niyo yung mga isip ninyo materyoso na yan. Alisin na ninyo yung material na pag-iisip na yan. Magbago na kayo ng espiritu ninyong pag-iisip para mapatunayan niyo kung ano ang tunay na kagustuhan ng Diyos. Yan ang sinabi ni Pablo, Roma 12:1. Sige, tuloy mo. Ala ko tapos. Roma, Nagdagdagan. Kapitulo 12, talatang 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamalik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. O yan, nagsusumama si Pablo noong panahon niya. Pero pinatay din niyo si Pablo. Tandaan nyo, ha? Na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay. At wag na kayo magsiayon. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, yan ang special offer ni Pablo sa inyo. Pero pinatay din siya. Ano sabi ni Pablo nung pinatay siya? Ama ko, patawarin mo sila. Dahil talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun din ang sinabi ni San Esteban nung patayin ni Pablo at na kanya samaan. Alright. Ano sinigaw niya? Ama ko, patawarin. Huwag mo'y babataw sa kanilang kasalanan ito. So, mapagpatawad sila lahat. Gaya ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon kasi, kung anong ginawa ko, gawin din ninyo. So, nagpatawad sila. Ngayon naman, handa ko rin kayong patawarin ngayon. Kung lumapit na kayo at magbago na kayo, ihandog na niyo sarili niyo sa Diyos. Huwag niyong ihandog ang sarili niyo kay demonyo. Dahil ang demonyo yan, ang offer niya ay pagpapayaman. Kaya lisan na niyo pagpapayaman. Para sa ganon, mapatunayan niyo kung ano ang lubos na kalooban ng Diyos. Okay?
Sige, yun na lang. Sabi ko sa inyo, hinihintay namin kayo rito. Habang may panahon pa, dahil galit ng Diyos sa inyo. Titigas kasi ulo nyo eh. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Kristo siya nawa.